ka pang asawa. Wala pa pala kayong anak. Ano bang balak mo sa buhay? Mabuti pa yung kapatid mo. Wag namang magre-react ang hindi maganda. Lalo pat hindi ka naman din sigurado kung yun ay sinasadya na. Alam namang may narating lang talaga. Alam namang may ipagmamalaking talaga. Bakit dapat ipangalandakan pa? Bago natin pagtuunan reunion, ang pagtuunan muna natin ay yung ngayon. Pag sinabing panahon ng Pasko, hindi lamang ito yung mismong araw ng Pasko, kundi yung few days before and after ng mismong araw ng Pasko. Ang panahon ng Pasko ay panahon ng mga reunion. Reunion ng mga dating magkakaklase, magkakasama sa trabaho, magkakamukha ng mga interest or hobby, at syempre, reunion ng family. Ito kasi yung panahon na medyo mahaba-haba ang bakasyon. Ito yung panahon na may natatanggap na bonus sa mga nagtatrabaho. May mga gagastusin, kumbaga, kapag nagkita-kita, nagkasama-sama. At syempre, ito talaga ang panahon para sa pamilya. Sapagkat sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo na inaalala natin sa pagdiriwang ng Pasko, hindi natin dapat ma-miss na ibinigay niya rin sa atin ang isa pang napakagandang regalo, ang regalo ng pamilya. Si Kristo, nang magkatawang tao, hindi siya basta sumulpot lang. Bagamat pwede naman, ninais niya, kinailangan niya, kahit wala siyang kailangan, pinili niyang kailanganin na isilang sa isang pamilya. Na mayroong isang ina na magluluwal sa kanya at mayroong para sa kanya ay tatayong ama. Hindi ito aksidente. Planado ito upang noon pa man hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon, maipakita niya sa atin ang halaga ng pamilya. Pamilyang, unfortunately, lalong-lalo na dito sa atin, ay kinakailangang magkahiwa-hiwalay at one point. Kahit walang problema sa isa't isa. Bakit? Dahil kinakailangang magtrabaho sa ibang lugar. Kinakailangang mag-board sa ibang lugar para mapalapit sa eskwelahan. At kapag nakapagtapos na, ganun pa rin naman. Kinakailangan pa rin humiwalay ng tirahan para ma-pursue ang pangarap na gustong makamtan. Kung sana ay progresibo lamang dito sa ating bayan, hindi na kinakailangan lumayo, makapag-aral o makapagtrabaho lang. Pero ganyan talaga Kailangan nating tanggapin yan. Kaya nga, napaka-importante ng pagkikita-kita, pagkasama-sama ng bawat pamilya, kung kailan naglalaan ng panahon ng isa't isa. At kaya nga napaka-importante rin later on ng pag-set ng reunion. Sapagkat kahit sa maikling panahon, it's like hahabulin mo yung mga moments na dapat sana'y magkakasama kayo ng masaya. Pero alam mo na, hindi kaya yon kahit sa isang araw o isang linggo pa. Kaya nga, dapat ang bawat pagkasama, pagkikita, reunion, ay chine-cherish, pinaghahandaan, at binibigyan talaga ng halaga. At para dyan, matutulungan tayo ng ating mga pagbasa. Sana napansin natin na sinasabi ng ating mga pagbasa na nandun ang kagalakan sa anumang pagkikita kung ang Panginoon ay nasa piling ng isa't isa. Yan ay very obvious sa ating mabuting balita. Matagal lang hindi nagkikita si Elizabeth at si Maria. Nang magkita sila, joyful meeting agad. Bakit? Si Jesus ang Diyos. Literally, ay nasa gitna nila. Literal ha? Sapagkat nagdadalang tao nun kay Jesus, ang mahal na ina. Kung kausap niya, si Elizabeth, si Jesus, literal, ay nasa gitna nilang dalawa. Kaya nga ramdam na ramdam ni San Juan, kahit siya noon ay nasa sinapupunan pa lamang. Sabi sa Salmo 16:11, in your presence, O Lord, there is fullness of joy, happiness, pleasure, delight, forever. Kaya yun ang sikreto sa pagkikita, pagkasama-sama na masaya, yung kagalakang hatid ni Kristo. Sana, una pa lang ay nasa atin ng pagkatao. Yun ang dalhin natin at baunin natin at iwanan natin sa bawat pagkikita natin. Bakit? Una, sapagkat kapag si Jesus ay nasa sayo at nasa sa piling ninyo, pagdating sa reunion, hindi na mahalaga kung may handa ba, hindi na mahalaga kung may papremyo ba,
Kuminsan kasi yan ang nagiging hadlang para ang reunion ay matuloy lang. Sino maghahanda? Sino mag-sponsor? May papremyo ba? Kinakailangan pang suhulan para umatan lang. Paano kung wala? Nako, ayun, na ipapagpaliban hanggang sa mawala na ng interest ng tuluyan. Hindi ba po pwedeng happy-happy lang na magkakasama o for a simple na pagsasaluhan sapagkat ang nagpapasarap naman sa sinasaluhan o pinagsasaluhan ay yung makabuluhan at masayang kwentuhan, bahaginan ng mga karanasan, pangit o maganda man, sapagkat sa bawat pangit o magandang karanasan na yan, nandoon ang Panginoon, lalong-lalo na kung maikukonekta mo ito, kung papaano katinulungan, ginabayan ng Diyos sa buhay mo. Siguradong magdudulot yan ng kagalakan, hindi lamang sa nagkukwento, kundi sa pinagkukwentuhan. After all, noong unang Pasko, wala na mga bonggang handa o regalo. Nandun lang si Kristo sa piling ng tao. At yun ay sapat na, sobra-sobra pa. Isa pa, kapag nasa sa piling natin si Kristo, tulad ni Kristo, hahanapin din natin ang nawawala. Hindi ba't ang sabi niya, sukat na iwan niya ang 99 para lamang sa isa upang maiparamdam sa isa na yon na kung yung 99 ay mahalaga, siya rin ay mahalaga kahit na siya'y nag-iisa. Kaya't kung si Kristo talaga ay nasa puso natin at nagahari sa pamilya, kinabibilangan natin, hahanapin natin ang nawawala. Hindi tayo makatitiis nang tayo nagkikita-kita na may nale-left behind. Kasalanan man niya o hindi. And besides, kung minsan, kaya nawawala yan, kaya nga kung minsan nagwawala pa yan, kasi hindi nakararamdam ng halaga. Again, kasalanan man niya o hindi, iparamdam natin ang kanyang halaga. Imbitahin man lang natin. Nasa sa kanya kung pupunta siya. Basta iparamdam natin ang kanyang halaga. After all, lagi nating expression, tayo ay pamilya. May pamilya bang kulang? Ay maintindihan natin kung talagang wala na yan, kung talagang patay na. Pero kung buhay pa, hindi mo hinahanap, aba hindi po tama yan. Hanapin ang nawawala. Ibalik sa pamilya. In connection with this, kapag nagkita-kita na, kasi madalas, kaya yung iba hindi pumupunta kasi may inferiority, may nagawang kasalanan, may mga something na kulang pa sa kanila, etc. Maging prudent tayo sa ating mga gagamiting salita, ha? Tandaan po natin ang Panginoon na hindi nanghuhusga. Kahit na ang kasalanan ay obvious na, ginawa na, nahuli sa pakikiapid yung babae. Si Mateo, si Zaccheo ay publikanong talaga. Hindi niya nilalait ang tao para isadlak sa dusa ng pagkakasala. Maingat si Jesus, kahit nga galit siya sa kanyang mga salita. Tayo pa ba na meron ding pagkakasala? Sa piling ng isa't isa, pag sana nating makita yung mali lang ha, kundi yung maging maingat nga po tayo sa ating mga salita. Sapagkat kung minsan, kahit di natin sinasadya, nakakasakit tayo ng ating kapwa. Ang tinutumbo ko dito ay yung madalas na comment sa reunion na, ba't wala ka pang asawa? Wala pa pala kayong anak. Ano bang balak mo sa buhay? Mabuti pa yung kapatid mo. Again, kung minsan, hindi mo iniisip ito, hindi mo na makasakit ng tao. Pero sa tao na may concern, pwede siyang masaktan. At kung minsan nga po, yan pa ang nagiging dahilan upang hindi na upa-attend yan kailanman. Maging maingat sa salita. Kung tayo naman ang napagsalitaan ng hindi maganda sa reunion, wag namang magre-react ang hindi maganda. Lalo pat hindi ka naman din sigurado kung yun ay sinasadya na. Baka taklesa lang talaga. Baka madaldal lang talaga. Wag mong isakripisyo. Yung minsan lang kayong nagkita, i-spoil mo pa. Be the better person, sabi nga nila. In connection with this, huwag gawin pagkakataon yung reunion para magkasundo yung alam nating magkakaaway. Kasi baka kahit maganda yung intention mo, hindi mag-turn out na ganon ang maging resulta nito. Maganda na bago mag-reunion, hanapin mo na yung nawawala. Pagkasunduin mo na yung magkakaaway. Ayusin mo na bago yung reunion. Kesa naman sa nandong nagkita-kita, nagpapakiramdaman kayo. Halos lahat sa inyo may stiff neck na. Kasi nandun lang kayo sa isa, hindi kayo meetingin sa isa. May kanya-kanyang grupo na, hindi magiging masaya. Hanapin ang nawawala ng maaga. Lastly,
Kung nasa sa atin ang ating Panginoong Hesus, magiging madali para sa atin ang magpakumbaba. Kuminsan ang nagiging problema sa reunion ay may mga mayabang. Alam mo namang at kilala namang mayaman. Alam namang may narating lang talaga. Alam namang may ipagmamalaking talaga. Bakit dapat ipangalandakan pa? Ngayon tayo bago mag-reunion, excited ka, di ba? Ihahanda mo pa yung mga damit mo. Nandyan pa yung mga bling-bling kong alahas. Nandyan pa yung mga mag-aara kong damit, yung mamahaling kong bag. Yabang lang ng dating, di ba? Yan Tapos isiguraduhin mo pa na ibababa ka ng driver mo sa lugar na maraming tao para makita nila yung sasakyan mo. Ganon. Sa una pa lang, KJ ka na. Sa una pa lang, yung kagalakan ay pinapatay mo na. Kasi nandun ang kagalakan kapag masayang magkakasama. Kapag ganun ang ating asta, inihiwalay mo na agad ang iyong sarili sa iba. Ipinaparamdam mo na agad na nandito ka at nandito lang sila. Kaya ang nagiging resulta, mahirap kang pakibagaya ng iba. Nandun ka lang sa isang sulok kasama ng mga gaya mo rin ng ugali, ang asta. Samantalang yung iba, pagod ng nag-aasikaso ng mga handa at regalo. Para bang ang asta mo ay ikaw ang amo, ikaw ang bisita. Bagamat pantay-pantay lang naman kayo. Hindi mo birthday yon, reunion yon. Makibagay ka kung gayon. Yung makisama ka sa contest, makipagbiruan ka, yung kahit ikaw, pwedeng pagtawanan nila. And I assure you, mas mararamdaman mo ang totoong kagalakan sapagkat ang kagalakan ay hindi lamang kung ikaw lang yung masaya, kundi kapag ikaw ang nagiging dahilan ng kagalakan ng iba. That's it. So brothers and sisters, yun yung mga ilang tips lang sa ating mga reunion o pagkikita. Pero sana, wag matuon lang ang pansin natin sa reunion lang. Bagamat yan ang naging ilundo ng pagninilay natin. Sana, mas bigyan natin ng prioridad bago yan, yung araw-araw nating pagkikita bilang isang pamilya. Wag nating sasayangin yung bawat sandali na tayo magkakapiling. I-maximize natin. Magbigay tayo ng 100% na attention, affection. Gawin natin ang mga dapat natin gawin. Sabihin natin. Ang dapat natin sabihin, iparamdam natin. Ang dapat ay ipinaparamdam na natin. Kung meron mang hindi pagkakaunawaan sa pamilya, kaagad sana may mamagitan. Kaagad, remedyohan. Sapagkat darating ang pagkakataon, nang muli nating pagkikita bilang isang pamilya, ay i-schedule na natin. Ito bago magpasko, makapasko, kita-kita tayo. Darating tayo doon na hindi naman natin alam o sigurado kung ang lahat ay nandyan pa at kung ang lahat ay darating. Kaya, bago natin pagtuunan reunion, ang pagtuunan muna natin ay yung ngayon. Yung present nating union. Huwag natin sasayangin yun. Magpondo na agad tayo emotionally ng pagmamahal, kapatiran, unawaan, tulungan, para pag dumating yung panahon na kinakailangan magkahiwa-hiwalay, dahil may kanya-kanya ng mga prioridad at mga sariling pamilya o mahal sa buhay, hindi na tayo pilitin. Hindi na kinakailangan may premyo pa o kinakailangan may handa pa para magkita-kita lang. Yung magkusa na ang bawat isa, sapagkat ang pamilya na binuo na ng maaga, hindi mo na matitibag yan, hindi mo na masisira yan, kusa ng hahanap-hanapin ng bawat miyembro ng pamilya yan. And sana, magsimula sa mga magulang, patuloy sa mga anak, be on the same page, habang magkakasama, isulit ang ating pagkasama. Sapagkat sabi nga family time should always be sacred, protected, respected, so that we will not make any rooms for regrets. Because today is short and tomorrow is not yet promised. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Lalo pat, sabi ko nga, bukod sa kanyang sarili, pamilya, yung pamilyang kinabibilangan mo, sa maniwala ko, sa hindi anuman ang hindi magandang karanasan ay regalo ng Diyos sa iyo. Pagdasal natin ang regalong ito. Amen.